So tuwing kailan ang order mo ng tubig, Mayor? As the need arises. Kung minsan pag panahon ng tag-init, natutuyo yung lupa, bumibitak, i-irrigate. Pero kung hindi naman. So pag tag-init, mga ilang days yun, mapagitan bago magbitak yan? After 3 weeks, 1 month, kailangan mag-irrigate ka ulit. Ganyan ang ano. So halos monthly irrigate siya. Nako, nung binili namin ng property ito, ang daming mga puno. Anong puno yung nakatanim before? Mesquite at saka tumbleweeds. Ano yung weeds yun? Hindi yun hindi yung farm Hindi productive. Lininis pa talaga yun. Oo. Tapos Mayor, the irrigation, may fertilization. Nung una nag-fertilize kami diyan. Anong edad yun? After 2 years. First yun? First na? Oo, tapos isa sa mga pinakamagandang puno nandito healthy yan, lalaki ng trunk Oo. Yun ang nagbabalita. So unang trabaho niyan, dethorning. Pagkatapos, pag lumabas na ang bulaklak, pollination. Pagkatapos ng pollination, paglabas na yung mga trunk, tatalian muna. Tying ng tawag doon, bunch. Pag naitali ng bunch, pahila. Itatali dahil para hindi mahulog, dumikit sa puno. Pagkatapos, thinning. Okay. Pagkatapos na thinning, pabalot na ng papel at saka net. Matrabaho din. Then, bago yung net. Oo. Matrabaho din. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pero walang mga peste? None that I know. Dahil una, gusto nila nung caretaker ko na maging organic ito. Ayaw niya ng artificial fertilizer. So organic fertilizer din yung ayaw ginamit? niya. Puro organic. At the same time, hindi kami nag-spray. So sabi mo, once lang kayo nag-fertilize, Mayor? Yeah. That was nung second year lang? Oo, second Then year. after that, wala na? Wala na. Until now? Malalaki naman ang puno eh. Kaya niya? Makikita mo. Yan, tignan mo ang trunk ng puno. Yung namamalita eh. Kasi laki ko na yung puno, hindi ba? Mas malaki pa sa akin. Maliit pa to. Wala pa yung truck lumabas na gano'n. At least, nakita ng mga kababayan natin. Hindi ka naman makapag-ano sa Middle East, wala tayong kilala ron. Dito, at least yan eh. Ang magastos yung dito, Mayor. Paano mo mini-maintain na para ang damo hindi tumubo? Tinatraktora. Traktora yan. Meron pang problema yan. Nagreklamo yung caretaker natin dito dahil sa mga tinik. Pumapasok sa gulong ng tapos sumisingaw, napaplat. Sabi niya sa akin, bili mo ako ng gulong, yung hindi napaplat. Meron ba nun? Sabi ko. Meron, sabi niya. Pero, yung namang ano ba tawag doon? Thread. Pag gumamit ka ng thread ng pino, hindi naman kakapit. So, dapat parang traktora. Wala naman yung solid na tire na parang traktora. Wala eh. So, ang pinaka-solusyon nito, yung mga tire sealant. Yung tire sealant naman,
ipapasok mo sa gulong. Mm. Pag umiikot yan, kasama yan, parang liquid yun. Mm. Pag na butas, isisil niya Agad, automatic. agad. Oo. So yung tinik kasama doon, nandun Kasama na. nandun na. Isisil na niya yon. Isisil niya nun. Kaya dahil yung Galing, pressure nun, ganun ang principle nung tire sealant na yun. Pero hindi rin biro ang gastos, ha? Mahal din. Isang balde, bakit na $300? 15,000? Yung ilalagay mo sa Oo. gulong sa loob. 18,000. Nasa 60 na tayo mahigit. Kulang sa 60. Ganyan ang presyo. So ito, hihintayin na lang na ma-harvest lahat to. O paano yan? Mag-winter na. Yung mga tuyo na, okay pa. Harvestin, oh. Oo. Yung hindi natuyo, Wala na yun. Tsaka hintayin nang malaglag yan. Wala na. Tatanggalin na actually. Tatanggalin na yan. Tatanggalin na talaga. Puputulin na yung mga trunk na yan eh. So yung mga sabay na pag-harvest na yan. Sabay na. Oo. Yung ibang mga dyan na meron pang ano. Tapos hintayin na ng bulaklak by February. February. May inducer? Wala. Wala. Natural. Natural bubulaklak. Then yung pollination ang artificial. Yun. Mahal din yung pollen, sir, Mayor. $400 per can. Per can. Ilang puno ang mapopollinate nun? Well, nung huli, hindi ko ma-check kung gaano karami ang ginamit, no? Hindi naman masyadong aksaya dahil parang ano lang yan eh. Pag pinahangin mo yan eh, parang alikabok lang yan eh. Hindi naman masyadong aksaya. Anong ginagamit niya? Traktora? Merong dihangin na para pagpopollinate. Hindi pa traktora na Hindi. kumagapang na ganun. Yung mga iba meron sa gitna dadaanan, no? May nakita na ako doon. Na ano na lahat to? Parang meron pa. Diba? Hindi ka ba nahihirapan, Mayor, i-manage yan na nasa Pilipinas ka, tas andito yung Ito, farm? mabuti na itanim mo yan. Oh. Nung tinawagan ako ng September 19, Oh. sinabi sa akin, they're ready to be harvested. Mm. Sabi ko, no. Mm. Nag-schedule ako, yung mga anak ko, papupuntahan ko. Mm. Siyempre gusto ko rin na, Makita nila. pero doon sa makita, yung mabantayan ba sila? Mm. Mm. Dahil last year, hindi ako satisfied doon sa dineclare nilang bunga. Okay. Sabi naman ng caretaker, Mm. I do not want to go in between. Mm. You have to find ways na kasi yung mga nag-harvest, kilala rin niya eh. So ayaw niyang sabi ko, padadala ko ang anak ko. Pero nung sabi nung isa, ayaw namin yung tuyong-tuyo. We have to harvest. Eh, nahuli na yung anak ko. Hindi na merong doon. Tignan mo, nag-o-orange pa lang. Halika. Kapuntan natin. Yan, nahuli yan. Hindi na matutuloy yan. Ayun, mga Ito, sabay seka. orange. Pati yun, no? Ito. Oo. Wala na to. Oo. Hindi na matutuloy yan, masisira na yan. Aabutan na ng tagulan yan. Ngayon, taglamig, masususpend ang pagtuyo nila. Oo. Hindi tutuloy kasi. Hindi tutuloy, meron din yan. Matinig dyan, gusto mo dyan? Hindi. Dito tayo sa gitna, dahan-dahan kayo. Ingat ha. Lalo na, mabibigat tayo. Yun, meron pa ho. So anong naging decision niyo doon? Saan? Wala. Nung sinabi na kailan na Pinaharvest ko. Sabi ko doon sabi sa akin, maraming matatalo mo niyan. Di ba rin? Matututo naman ako dyan sa ganun, sabi ko.
Tingnan natin yung kinakain. Yeah, thank you. Oh. You're sorting it? Yeah. Sorting the good quality and not. So, sinusort po nila. Yes. Ang packaging nila nasa box. Yun. Manuel, there are some more over there. Maybe they didn't harvest them, but they're not leftovers as far as I know. That tree. Can we get them some more? Lechut or Huh? Yeah. lechut? No, the fruits. Yeah, That one. yeah, they got the one that what happened. They're getting ripe because all of them don't get ripe at the same time. Yeah. And the ones that getting ripe, you pick them, then it's like then the ones from there is getting ripe. Okay. That's what's level. They will bring some, and we also will bring. Those are full Ah? already. Oh. Ano na pala ito lahat, oh? Wow. Tapin mo nga. Ang ganda rin ang packaging, Mayor, no? Oh. Lalo na siyang maganda. Yeah. Kumakangkya ka. Kumaka sa'yo. Iisa kita na lahat. Kung ganong karami. Tapos yung siba. There's going to be a lot. Yeah, because there's still 2 more trays, 3. Yeah. It's going to be about Oh. just cajas. Oh. So, ito rin pa yung malinis na sort na. Oo. Actually, Ganda ng leftovers na lang yan eh. leftovers. Kasi ang hirap eh, doon nga lang sa Pilipinas na minsan ang may-ari nandun. Oo, Ang dito hirap pa. dito pa na Na wala ako, no? wala ka, ibang kultura. O iba ang nationality ibang ng caretaker nationality, mo. oh. At tinatimingan ko naman na pagdating ng malapit ng harvest, ang pinaplano talaga dahil last year, hindi ako conforme doon sa dineclare nilang harvest. Mm. So I told them, you have to wait for me. When I arrive, then that will be the time that we will Harvest. harvest. The problem, your dates are drying. Ibig sabihin, natutuyo raw. Oh. And the buyer does not like them anymore. So, nung sinabi niyang the buyer does not like them anymore, he canceled his order. Nako, sabi nung pinsan ko, yari naman tayo dyan, sabi niya. At least last year nakakuha tayo, pero ngayon hindi, sabi niya. Ano magagawa natin? Di pabayaan mo lang, sabi ko. Pero incidentally, merong isang buyer na binili niya. Binili niya rin. Oo. Pero kakausap pa kami para hindi ka nahawak ng leeg ng buyer na iisa lang. So parang the same situation sa Pilipinas kasi din. parang ganun din yung mga traders, they take advantage of the producer, yung mga racers, mga farmers, ganun. Ano, okay lang. I think kikita naman eh. Every single year, no? Estimate lang natin, ha? Yes, Mayor. Let's say there are 1,000 trees. Okay. At an average of 1,100 pounds. No longer 200 pounds. That's 100,000 pounds. At $1.50. That's $150,000. Kalahati nung kamo. Gastos. May $75,000 ka pa naman. Wow. Pero hindi maubos yun, 75,000 ng gastos. Hindi maubos yun. Yun lang. Tsaka very conservative. Ayaw ko mag-compute tayo ng yung bang sasabihin na 200 pounds. Yung linalakihan. Hindi gano'n. Pero matutuwa yung kababayan natin, ha? First time. Meron silang makikitang isang Yung totoong dates farm na productive. hindi pang ornamental, na hindi aksidente yung pagbunga ng dates.
Tsaka summer doon sa atin, 2 buwan lang. Impossible talaga. Anong variety po ulit ito, Mayor? Medjool. Medjool. Oo. Ito M-E-D-J-O-O-L. Medjool. Medjool. Ito ang best variety, Mayor. Well, para bang anong masarap na ice cream? Yung masarap na ice cream para kay Juan, hindi naman masarap para kay Pedro. Para bang tinanong ko sa'yo kung sino maganda, si Ana o si Gina. Eh, baka masabi mo, si Ana, magagalit si Kapampangan sa'yo. Gagalit si Kapampangan. So, yan ang ano yung minsan pag sinasabi masarap yung iba hindi naman masarap. Pero hindi nagkakalayo. Mayor, naisip mo ba na itong harvest mo, daling mo na lang sa Pilipinas sa doon ibenta? I was thinking of that. In fact, last year, that is the Plan C. And Plan C, Plan C. As much as possible, nag-compute nga kami Oo. kung paano. At para hindi lalaki ang gastos, dahil pag dumaan ka ng facility dito, they're charging you like $1 per pound. Sa pagsusort, sa pagpaprocess, paglilinis, etc. And that is a lot of money, no? Maraming perang gastos. So. Pero kung walang halimbawa bibili, why not? Kumuha na nga ako ng permit to import meron din akong plano na idadalhin doon. Kung halimbawa sustainable naman, every year yung harvest mo binebenta sa Pilipinas. Pati yung logo nga nung kahon piniprepare na namin. That's how I think. No, in advance lagi. Okay. Ayoko yung pag hindi nagtuloy dito sa Plan A, wala na akong alam. Hindi. Plan B, Plan C, Plan D, meron. Ano po ang findings niyo? Maganda ba yung plano? Well, as much as possible, dito na lang. But, if I have a facility, meron akong bodega, meron akong makina, Parang factory rin. then mas maganda yun. Mag-set up ka rin. Value added, well, you have to spend on sorting, on boxes, but it will give more additional profit dahil na additional gastos. How's the Philippine market? Is it ready? Hindi ko sure kung ano ang pagtanggap nila sa merkado ng dates. Pero every time na meron tayong kababayan na pupunta sa Middle East, Laging yun. laging may dinadalang ganun, di ba? Kinakain naman. Oo. Pero nakikita ko parang nilagyan ng syrup na asukal yung malakit. Hindi tulad yan. Yung basa, Mayor, no? Na kinumpak pero basa. Oo, pero yan, hindi. Tuyo, no? Tuyo. Pag natikman mo yan, makuna, tapos matamis. Ay, naku. Masarap. Pero, Mayor, potential din na ikaw kasi pag ginawa mo yan, ikaw yung nauna. Di ba? I should say yes. Oo, ikaw nauna. I should say parang yes. Pampangas best din. If I will be Pag able nauna ka to talaga. ship the produce of these dates to the Philippines, and the first Filipino farmer in California that will be able to ship his produce in the Philippine market, maganda. No? Nasa marketing lang naman yan, di ba? Support your kababayan. No? Opo. Anong feeling, Mayor, ng Filipino na may-ari ng farm dito sa States? Nung hindi pa commercial lang kahit na ngayon commercial ang quantity, ako'y natutuwa. Like, marunong kang halimbawang magluto, tapos nag-imbita ka ng mga kaibigan mo, pinakain mo sila. Pag sinabi nilang, ang sarap ng niluto mo, pare. Para bang may fulfillment sa'yo. Bayad na yung pinagpaguran mo.
And whenever you go to a place, halimbawa, ikaw lang nagpunta ka sa isang lugar at na-experience mo isang bagay na maganda. Halimbawa, may kinain ka, napakasarap. O di kaya na-experience mo, ang ganda ng tanawin. Anong unang papasok mo? Papasok sa isip mo? Tatanungin kita. Si Kapampangan, tatanungin natin. Ikaw, halimbawa, may na-experience ka, may nakain ka. O di kaya nakita mo, nagpunta ka sa ibang lugar. Ikukwento mo sa kakilala mo. O, anong unang papasok sa isipan mo? Anong may sasagot mo doon? Isi-share ko yun sa Kanino? Kanino mo isi-share? malamang una-una sa asawa. O yun, lagi mo maiisip, pag may na-experience kang anumang bagay na fulfilling ba? Pagkain man yan, o nature, o una papasok, sana kasama ko ang mahal ko sa buhay ko. Other than your wife, yung pamilya mo. Pag halimbawa naman, meron kang magandang sasakyan, if other people will not appreciate it, lalo na ikaw, ina-appreciate mo yan, that's nothing. Bakit? Ikaw lang naka-appreciate eh. Pero, kung naman, pare, ang ganda ng kotse mo, para may fulfillment para sa'yo. Pare, sarap mo magluto, yung niluto mo, may fulfillment sa'yo. So, pag nagpunta ka sa isang lugar, at naka-encounter ka ng magagandang tanawin, gusto mo i-share mo. Kanino? Sa pinakauna, sa pinakamamahal mo sa buhay mo. Sino sila? Pamilya mo. Pamilya. Sa dami yung mayor ng di ba? Ang dami mo ring venture sa agriculture. Oo. Alam mo, gusto kong patunayan. Magsikap ka lang. Once you have set a goal, it's not enough na may objective ka, may goal ka. Halimbawa, nakatira ka sa Manila, ang goal mo ay gusto mong pumunta ng Baguio. Paano ka makakarating sa Baguio? Paano? Sasakay ka ng sasakyan. Sira yung sasakyan mo. Ano gagawin mo? You have to do something. Aarkila ka ng sasakyan o kaya manghirap ka ng sasakyan. Pero gusto mong gumawa pumunta ng Baguio, hindi ka naman gumawa ng paraan, makakarating ka ba? Hindi. Karamihan, hindi ba pag New Year, may New Year resolution. Hindi na, titigil na ako sa paninigarilyo. Hindi na ako magsusugal. Hindi na ako iinom. Pero pagkatapos ng New Year, hindi siya tumigil. Makakatigil ba? Hindi. Bakit? Hindi siya tumigil eh. Magre-reduce ako. Pero anong ginagawa niya? Tuwing may pagkain, kain na kain, malakas pang kumain. Hindi magre-reduce yan. Whenever you set a goal, there must be corresponding action. If there is no corresponding actions, you will never be able to attain your objective. Never. So ano ibig ko sabihin? Pag ka, iniisip mo, gumawa ka ng aksyon. Sabi niya, kasi may gagastusin ka eh. Kahit na yung iba, gamitin mo ang katawan mo. Tulad nga sabi ko sa Bayabas, hindi naman mahirap yun eh. Biruan mo ngayon, nung nag-usap tayo, ang presyo ko, 40 pesos. Dahil nagpunta ako ng Thailand, may nakita ako ng Taiwan, nakita ako ng innovation sa pagganda ng mga produkto. Ginawa ko, value added. Ngayon, ang presyo ko, 120 pesos per kilo na, times 3. But there is an initial investment, additional. Pwede mo bang ikwento, Mayor, ano yung ginawa mo? Bakit na times 3 mo Kasi yung prutas mo? nung bagamat nakikita natin, binabalot natin para kikinis ang balat. Akala ko, sufisyente na yun. Hindi pa pala. So, binigyan kami ng fruit foam. Nakita ko may fruit foam yung Bayabas. Tapos nilagyan ng plastic. Para ano yung fruit foam? Kasi parang helmet ng Bayabas yan. Kahit na naka-plastic yan, yung hangin, tinatamaan ng sanga, magagasgas din yung balat.
Pag tanggal mo ng plastic, ang produkto mo may gas-gas. Hindi maganda. Pero kung halimbawa ang produkto mo makinis, kahit na yung mga babae nagpapakinis ng balat iba ang dating pag makinis, di ba? Kaya ano nangyayari? Yung mga beauty care products ngayon, mabenta. Kaya ang daming yumayaman dyan. Ganun. You have to do something about it. No? Yun, nakikita ko. Tapos, huwag kang tumigil sa kakaisip para saan? Para ekonomiya. Pag meron ka naisipan ganon, makakatulong ka ng mga taong yung nagtatrabaho sa farm mo. Pag may naisip ka ba, Mayor, gaano kabilis yung implementation nun? Matagal, mabilis, o ganon ka agad? Well, sa isang banda, hindi naman sobra mabilis. Dahil ang lumakad ng matulin, pag natinik ay malalim, pag-aralan mo rin. Pero once na nakita mo ang solusyon, wala nang ano yan, patumpik-tumpik yan. It should not be 1 foot in, 1 foot out. Go for it. Pag nakita mo sekreto, itodo mo na. Sa mga ventures mo sa agriculture, anong paborito mo, Mayor? Well, bayabas. Ito. Oo. Yung sumunod, yung mansanitas na gano'ng kalalaki. Another person naman yan, Mayor. Oo. Yung mga mansanitas na gano'ng kalalaki. Tapos yung giant tatis. Ba mo naisip yun, yung mansanitas na i-farm? Nakapunta nga ako sa Taiwan. So nung nakita ko, sabi ko, we have this prutas na yun. This kind of fruit in the Philippines. That's jujube, tawag sa kanila. Anong jujube? Yung jujube alam ko, yung may jujube dito na yellow tapos may mga brown ng ano. Ayun yellow-green talaga. Sa atin, mansanitas At binalutan ng makinis din. Net. Todo para sa mga fruit flies. Dahil marami ang bunga ng mansanitas, hindi nila kayang balutin isa-isa. So they have to cover the tree. One net tawag doon yung pinaka-package nila is 5,000 square meters. Ganyan kalaki, isang housing. Malaki. Net housing. Net house. Natanim mo na yung mga mansanitas mo. Natanim na. Susunod yan. Kailan ka magne-net house? Pag mamumunga na? Oo, pag magbubunga na. Tsaka, ang napagmasdan ko sa Taiwan, ayaw nilang lumaki ang mga puno para yung kanilang pag-harvest madali. So, radical pruning yun. Okay. May mga gusto ko pang i-share sa audience natin. Unless meron ka pang gustong malaman, pero siguro nasabi ko na lahat. Nasabi na lahat. Word of para sa audience natin ngayon. Inspiration from you. Ang maibibigay ko na inspirational message sa mga kababayan natin, hindi po sapat na kumita tayo ngayon pagkatapos we will brag, medyo pagyayabang na natin tulad na nabanggit mo kanina sa Ampalaya. Maaring tumama ka ngayon, bukas makalawa, you might be influencing other people to engage in that kind of farming. Hindi rin maganda. At yung iba naman, pag nasabay-sabay ka sa mga produkto ng iba, mafa-flood ang market, bagsak ang presyo. Pag-aralan po natin, as much as possible, meron tayong expertise sa pinapasukan natin. At hindi yung, kumisan nga bagamat very common ang produkto, kung wala naman sa panahon na napabunga mo, tulad ng panahon ng
tag-ulan, ang kamatis mataas ang presyo. Ikaw naman, may kakayahan ka na magtanim o yung area ang pinagtatamnan mo, hindi lumulubog. Maganda. So, ang may papayo ko po sa ating mga kababayan, huwag po tayong titigil mag-iisip ng mga bagay na pwede natin at saka pag-aralan po natin. Huwag lang po tayo nasugod na sugod. Kami po ay naririto, ako, si Kabady. Sabi ko kanina sa kanya, ano ba ang mga pananim na naging produkto, ay ang mga produkto ay naging kapaki-pakinabang. Well, kung minsan kahit na simpleng bagay lang, kangkong lang wala masyadong gastos kumikita. Talbos ng kamote. Ewan ko kung may na-interview ka ng talbos ng kamote. Yes po. Ang talbos ng kamote, pag pinutol mo ganyan, gaganyan. Pag gumanon, tumalbos ka, gano'n ng gano'n. Ano bang puhunan yan? Kung ako magtatalbos ng kamote, yung ipot lang ng manok, ang lagay mo, mananaba ng mananaba. Naku, maganda rin yun. Yung talbos ng kamote. But there is a variety for the talbos ng kamote. Yung kangkong, meron din. So, huwag po kayong mag-isip na yung high-end. Kasi pag high-end na, malaki na po ang gastos. Pag hindi po tayo nag-succeed, malaki po ang talo. Pero yung simpleng bagay lang yung na-interview mong kababayan ko, yung pako, konti din ang gastos noon, may kita riyan. Pako, talbos ng kamote, kangkong, ano pa bang mga po pwede? Ang sili, hindi rin magalaking gastos ang sili. Yung siling pang talbos din, maganda rin. Oo. Kasi native yun. Meron pang yung tinatalbosan ng ano ba yung kamangyang sa sitaw? Sitaw. Yung tinatalbosan ng sitaw, hindi yung sitaw talaga. Yung kulay brown na munggo ang tinatalbos yun. Every time na tinatalbos mo yun, sumisibol yung yun, masarap din yun. Tsaka walang masyadong gastos yun. Yung mga bagay na ganito. So, para hindi po tayo maperwisyo kung hindi man po tayo umasenso. Pag naman tumama tayo, naku, may pera din po sa mga bagay na yun. Yun lang masasabi ko. Mayor, again, thank you so much opportunity. Hindi kita hiniya, hindi kita binigo. Oo po. Para masabi mo, totoo pala. Totoo. Akala ko nagbibiro. No? Dinala ko ni Mayor sa Amerika. Naging natupad na ang aking life. Bayad na ako sa iyo. Ibig sabihin, yung pinangako ko sa iyo, natupad ko na. Opo. Thank you, Mayor. Maraming salamat, Kabady, pati na sa iyong mga subscribers at followers. Sana lalong darami ang mga manonood sa iyo. At palagay ko naman nakakatulong ka sa ating mga, kasi hindi kalokohan ang mga content ng iyong mga binablog mo. Ipagpatuloy mo, Kabady. Salamat, Mayor. Sige. At syempre, inspiring talaga si Mayor. Sobra yung dami ng ventures na pinapakita sa atin. Baka ilang taon lang yung sa Wagyu naman, high-end naman yun. Yung mga bakang iba naman. Basta sasabihan ka rin kita. Opo. Para marami tayong matutulungan sa ating mga kababayan. Opo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.